Selebrasyon ng birthday dito sa Japan. Mag-aaya ako, labas tayo. Ako, taya, no? Sagot ko lahat. Siyempre, birthday mo eh. Payabang ka eh. Birthday mo eh. Gastos ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mary Chan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Richang, dozo. Nani sore yoちゃん。ライスだけど1.5 キロだよ。はい。じゃあ。できますか、りちゃん。はい。ほら、はい。手貸してみ。歩けるかな？歩ける。違う。りちゃん。重い。トイック。So ayun, at ito nga lang po pala handa natin, no? Beer, kanin. Yan, meron tayong sisig at Japanese curry. Meron din tayong chicken, sashimi at mga kung ano-ano pang gulay, no? At pagkatapos kay Riri-chan naman po, ayan yung pang baby na cake. Gawa lang po ng mami niya, no? Kasi hindi po sa kanya po pwede yung cake na binili namin dahil matamis po yun. Yan po si Riri-chan. Ayos, kain na. Ayun, at good evening na naman po sa inyong lahat. So ayun, inantay lang po natin na makatulog si Riri-chan. Pagkatapos ngayon ay bubuksan natin yung gift ni Riri-chan. Nung isang araw pa po yung birthday ni Riri, kaya lang ngayon po dumating yung regalo, chocolate, gift to. Wait lang po. Go ahead, say something. Thank you for always supporting us. Excited din ako, no? Papa mo, excited eh. Yan. Ayun, may numberin pa pala siya. Number, Rujong. Joshin Riri-chan nan Joshin Riri-chan Joshin Nande Riri-chan Joshin ayo Joshin Getting sayoy Nande Ayun, at good morning na naman po, no, sa inyong lahat. So ayun, tapos na po ang first birthday ni Riri-chan, no. So ngayon po, pag-usapan natin, no, kung bakit ganun lang, no, yung celebration dito sa Japan. Sa mga birthday, no, not necessarily sa first birthday lang, no. Kumbaga, lahat na natin, no, patungkol sa mga birthday dito sa Japan, no. So ayun, yun na nga. So bakit ganun lang, no. So bakit ganun lang naging celebration ng birthday ni Riri-chan, no. Cake lang, pagkatapos konting luto lang, no. Pagkatapos konting tao lang, kapamilya lang yung pumunta. So nag-research po ako patungkol dyan. At ito po yung mga na-research ko, no. Pagkatapos po, ang ginawa ko po is tinanong ko rin po ito kay Yuki-chan. So hindi na po natin naisama si Yuki-chan sa pagbablog, no, dahil nga po sobrang busy namin, no. Sa umaga po, nire-ready na po namin si Riri-chan. Pagkatapos gahol po palagi sa oras, no.
Kaya po wala tayong time na makapag-vlog, no? Na magkasama kami ni Yuki Chang dahil nga po syempre parehas busy, no? Si Riri Chang alagain pa, no? Kaya madalang din yung vlog natin, no? Isa pa po, ito pong nakaraang 2 weeks, no? Nakaraang 2 weeks nagkaroon po ako ng sakit. Nakuha po natin kay Riri Chang. So pinagtanong-tanong ko po, no? Yan palang mga nakukuha nating virus, no? Sa bata, lalo po sa ganyang edad, no? Kay Riri Chang, 1-year-old, no? At nagpupunta na rin po siya sa daycare center, no? So doon po talagang maraming sakit, no? Siyempre po hawahan yung mga bata. Wala pa naman po silang ano, no? Hindi pa po sila maingat, no? Pagdating sa ganyan. Kumbaga, hindi naman mga nagmamask, mga bata, mga sakitin. So ang tendency po, pag magkakasama sila, ayun, nagkakahawahan. Tapos kami naman pong mga magulang, siyempre yung katawan namin, lalo po kami, no? First time parents, no? Kumbaga, yung katawan namin hindi sanay sa virus ng bata, no? Kaya po yung katawan namin, kapag ka po nahawa kami ng bata, is matindi, no? Wala pa kaming immunity, no? Pagdating sa ganon. So ngayon po, nakapag nahawahan na po kami, no? So by the next time po niyan, hindi na po ganun kalakas. Baga, makikilala na po ng katawan namin, no? Yung ganung klaseng virus. So yun, kaya po tayong matagal na walang vlog. Yun nga po, 2 weeks akong nagkasakit, no? 8 days po na on and off yung lagnat ko, no? Dahil po sa sipon ubo. Grabe po yung naging ano ko, sipon ubo. First time ko pong maranasan yung ganung katindi, no? Si Yuki Chang din po, nagkaroon din po siya, pati po yung mami ni Yuki Chang. And pagkatapos 1 week pa, no? Bago tayo nakarecover ng talagang bumalik na yung lakas natin. Mabagal po yung recovery natin. Hindi na po katulad nung dati. Or hindi ko rin alam kung bumagal na ba yung recovery or bago lang yung virus na naano natin, na nakuha natin. So alin lang po sa dalawa yan. So yun nga po, no? Sabi naman po nung kasamahan ko sa trabaho, unti-unti yan, habang lumalaki yung bata, pakonti na ng pakonti yung times na magkakasakit yan, no? So ang nakakatawa po ron is, si Riri Chang po, ubo lang siya, no? Ubot sipon, no? So ako po, nilalagnat, no? Ubo sipon, tapos the same time nilalagnat. Parang nagkaroon pa nga po yata ako ng hindi ko alam kung hindi ko po alam yung term, no? Kumbaga, hindi ko kabisadong bigkasin sa English, no? Basta yung parang ting, gumagano'n yung tenga ko. Dahil po nung isang beses, pag singa kong gano'n, parang yun nga, parang feeling full yung right side na tenga ko, yung right ear ko. Pagkatapos, parang may sound siya ng ting, tagal din, bago nawala. Ano rin, inabot din ng 2 weeks, no? So yun, ngayon wala na po siya, okay na ako, wala na rin akong sipon, wala na rin akong ubo. Hindi na rin tayo nilalagnat, no? Ayan, meron na tayong time na mag-edit at makapag-vlog, no? So ayun, ito po, babasahin ko sa inyo, no, yung mga na-research natin patungkol dito, no, patungkol sa mga selebrasyon ng birthday dito sa Japan. Japanese birthday celebration are generally more subdued and intimate compared to Western-style extravaganzas. While children's birthday are often marked with parties and gifts, adult birthdays are typically celebrated with family or close friends, often involving dinners or outings rather than large public gathering. These preferences stems from a cultural emphasis on group harmony and avoiding ostentation. So what is ostentation? Ostentation is characterized by pretentious or showy display designed to impress. Yan. Niiwasan po nila yan, no, yung ostentation, no? Sa madaling salita, ayaw po nila nung sila yung center of attraction, no? Kaya po, bihira silang hindi halos sila nagsiselebrate ng, oy, birthday ko, ako yung celebrant, parang gano'n, no? So, meron din po kasi silang kasabihan dito, no, na yung pakong nakausli, no? Yung pakong, kumbaga, kung pakong nakabaon lahat mababa, di ba? So, yung pakong nakausli, siya yung laging pinupukpok. So, iniiwasan po nila yon. Yan, ito po yung English version niya, no? The Japanese proverb, the nail that sticks out gets hammered down. Yan. Ang po isa sa kasabihan nila rito, no? Kaya po hindi po sila, sa madaling salita, hindi po sila payabang, no? Lalo na po yung mga lumang generation, no? Yung mga bago po parang medyo meron na, no? Dahil nga po syempre nauso na yung social media. Tinanong ko po yan kay Yuki Chang, meron na rin daw pong mga nagse-celebrate dito nung katulad sa atin, no? Na magse-celebrate pagkatapos napakaraming bisita. Tapos po, ito pa, no? Sundan pa natin yan. In Japan, birthdays are generally not celebrated as extravagantly as in some Western cultures. While Western-style birthday parties are becoming more common, particularly for children, birthdays are often viewed as time for reflection and renewal rather than a major celebration. This is partly due to the historical context where birthdays were not widely celebrated before the mid-20th century. With the New Year's Day traditionally marking a collective aging for everyone. Yan. So nagse-celebrate po sila. Yan pong yung pagse-celebrate nila, no. Nung dati daw po, ang celebration nila rito is every New Year, no. Kumbaga, make sense, no. Kumbaga, every taon lahat ng tao, every year lahat ng tao, no, tumatanda. So, doon po sila nagse-celebrate, no? Hindi po sa mismong araw ng panganganak. So, mamaya pa po, meron pa po yung kasunod, no? Emphasis on group harmony. Medyo marami po yung sasakyan. Hindi muna tayo magbabasa, no? Wait lang.
Yan, kung makikita po ninyo ako minsan na nagbabasa-basa no, kapag ganitong nagda-drive, ayun po yung talagang clear na clear yung kalsada, no. Pero kapag ganyan, mga nagdaanan na pa, wala na yan, tulad niya, wala na tayo sa sakyan no, sa harap. Okay lang yan kahit magpatingin-tingin tayo. So, emphasis on group harmony. Japanese culture places a high value on group harmony and avoiding excessive displays of individualism, which can be perceived as disruptive to social cohesion. Yan. Punta naman tayo sa intimate celebrations. No? Birthdays for adults are often celebrated with close friends or family, with a focus on shared meals and small outings rather than large parties. Yan. Punta naman tayo sa romantic significance. No? In some cases, birthdays can be more romantic occasion, with couples celebrating together, similar to how Valentine's Day or Christmas might be celebrated. So, ganun po dyan, no? Ganun po rito sa Japan, no? Yung birthday po, totoo rin po ito, no? Tinanong ko yan kay Yuki-chan. Yung birthday po dito, usually, no? Romantic siya, lalo na po kapag couple pa lang. Para siyang Christmas, no? Di ba po, sa atin kapag Christmas, pamilya, magkakasama. Dito po, hindi, no? Couple, no? Ganun din po sa New Year, no? Pero meron din po, no? Na mga nagse-celebrate na rin ng, ng Christmas dito. Dito naman tayo sa gift giving. So ito po, interesting to, no? Yan, makakapagbasa tayo. Gift giving is a significant part of Japanese culture, but the focus is often on the thoughtfulness and ritual of the gift rather than its monetary value. So yan, isa rin po yan sa totoo, no? Mahilig din po magregalo yung mga Japanese, kaya lang po hindi po bongga, no? Usually po, box lang ng chocolate. Basta yung mga hindi po mamahalin, no? So mamaya po malalaman natin kung bakit gano'n, no? So sa atin po, di ba, talagang pagregalo, inaabangan natin dahil syempre regalo yan eh. Ito po sa kanila parang ayaw pa nila ng nireregaluhan, no? Kasunod na po yan kung bakit. May nabasa rin po ako, no? So ito po, vlog po ito, no? Ng isang foreigner dito sa Japan. So share ko na rin po sa inyo kasi po interesting siya, no? Celebration of one's birthday is a relatively new concept in Japan. In fact, birthdays were not celebrated until after the Second World War. People used to celebrate everyone's birthdays on New Year's Day as it was the beginning of another year for everyone. After Japan opened up to Western cultures in the 1950s, different Western holidays and customs started to come into Japan, such as Christmas, Halloween, and of course, birthday celebrations. Therefore, so-called Japanese birthdays are celebrated very much in the Western style with family and friends. Presents, cakes, and even the song Happy Birthday. Yes, the song Happy Birthday, song that we all know, is sung in Japan. So how do the Japanese celebrate their birthdays? Celebrating one's birthday with a party and friends is considered to be a children's thing in general in Japan. Young people might enjoy a day out or a small get-together with their partners or friends, but will relatively be a low-key event. It is very rare for a Japanese adult to hold any formal birthday celebration. I live in England. So ito na po, no? I live in England and really like the English workplace tradition of bringing cakes and snacks to work on one's birthday. So sa England po pala gano'n, no? Ikaw yung kunyari birthday mo, ikaw yung magdadala ng cake, no? Tapos i-share mo sa mga kaibigan mo, katrabaho mo. So sa atin din po iba, no? Kumbaga, yung mga kaibigan natin yung nagbibigay ng cake. O kaya mga magulang natin, kapatid natin, yan, pamilya natin. It is your birthday, so you give. Invite others and celebrate together. I like how it is open, casual, and inclusive. In Japan, people who have a close and friendly relationship with their co-workers might go for a birthday meal or drink with them after work. But 90% of the time, the birthday person will not be allowed to pay. Everyone chips in, cover the cost. So, ang galing, ano? Tapos, didiscuss po natin yan. Talon po muna tayo rito sa mga basahin natin, no? Giving gifts. Ordinarily, birthday gifts are for children and just between couples, close friends, or families. Unless it is a person you know very well. You do not have to and or shouldn't give anything too glamorous. In Japan, there is a culture of okaishi, return gift. Ibig sabihin po niya, no? To show gratitude for receiving a gift, and the Japanese tend to feel bad when they receive an unexpected, extravagant gift. If unsure, give something small, casual like a box of chocolate or flowers, or write a birthday card in Japanese. Yan. Kapag po magbabati kayo sa Japan, sabihin nyo lang is omedeto at otanjobi omedeto gozaimasu. No? Ibig sabihin po niyan is happy birthday. Yan. I'm sure your effort will be deeply appreciated. Tapos ito po, no? Coming of age ceremony, no? The second Monday of January is Seiji no Hi, no? A national holiday that celebrates all those who turned 20 years old between April 2nd of the previous year and April 1st of the current year. 20 is the official age of the adults in Japan, and all 20 years old that are registered will be invited to a ceremony that takes place in a city hall. The ceremony often involves speeches and about what it means to become an adult, small gifts, and some food.
Young people wear traditional clothes on Seijin no Hi. Many women wear colorful kimonos and get their hair and makeup done beautifully. On this day, you will see many groups of young people dressed up in traditional kimono and walking towards the ceremony or going for an after party. And the whole town will be filled with a vibrant and positive mood. So isa-isahin po natin, no? Yung gift giving, no? Tinanong ko po yan kay Yuki-chan, no? Na-confirm ko rin po na ang mga Japanese, no? Kapag ka po ganyang birthday nila, no? Parang hindi nila gusto yung makatanggap ng mga mamahaling regalo, no? Kasi parang feeling nila, obligado silang, hindi pala nila feeling, no? Kumbaga, nasa kultura nila na obligado silang magbalik ng regalo rin. So, para sa kanila is mentok sa yan, no? So, naaalala ko, one time, yung kapitbahay namin, no, sa taas, nagbigay po ng mga laruan kay Riri-chan, no? Kasi po may mga bata po doon sa taas, no? So, yung mga pinaglumaan pong laruan, binigay kay Riri-chan. So, naalala ko po, no, sabi ni Yuki-chan, mentok sa'yo na, sabi ko, bakit ka ako? Sabi niya, kasi kapag kaganyang may nagbigay sa'yo, kailangan magbalik ka. No? So sabi ko kay Yuki-chan, ganun ba dito sa inyo? No? Sabi niya, ba't sa inyo ba? Ganun din naman kako, kaya lang hindi naman yung katulad mo na masyadong nag-aalala, no? Minsan sa atin kahit hindi naman, di ba? Lalo na po kapag di ba, birthday mo nga baga ikaw pagagastos. So dito po, iba, no? Baga, no? Kultura nila na kapag kami nagbigay sa iyo, kailangan ibalik mo, no? So yun nga po, nagbigay po ng laruan yun. So ginawa po ni Yuki-chan, namili po siya ng no? Ng kahit na no? Kahit ano lang naman. Ewan ko ano yung mga pinamili ni Yuki-chan, basta groceries, no? Binigay dun sa kapitbahay namin. So meron pa pong isa, no? Nung pagkapanganak po ni Riri-chan, no? Yung kapitbahay po namin, sa katapat naman, no? Sa katapat namin, nagbigay po siya ng dalawang lapad yata yung binigay, no, kay Riri-chan pa birthday. Ang ginawa po ni Yuki-chan, yung isang lapad po ipinamili niya ng groceries din, no. Pagkatapos yung isang lapad pinapalit niya ng coupon, no, na nagkakahalaga rin ng isang lapad. Pagkatapos po ibinalik namin dun sa sa kapitbahay namin. Sabi ko kay Yuki-chan, pag gano'n edi parang hindi ka rin nakatanggap ng regalo dahil syempre yung dalawang lapad in-spend mo rin, no, para ibalik sa kanya. Sabi ni Yuki-chan, gano'n daw talaga, no. Pero not necessarily naman daw na lahat, ibalik mo, no? At least 50% daw. So yun, nung po natututunan na, okay, ibang-iba pala talaga dito sa Japan. Baga sa atin, di ba, kapag birthday mo, makakatanggap ka ng regalo regardless, no? Kung extravagant yan, kung mahal yung regalo na yan, hindi na para magbalik pa tayo, di ba? Ganyan po sa atin. Kaya talagang ibang-iba siya. So yan, no? Tapos na po tayo dyan sa gift giving na yan. Pagkatapos po, yan, pag-usapan naman po natin yung coming of age, no? Yan. Yan po, saksi rin po ako dyan sa coming of age na yan, no? Kapag ka po nag-20 na po yung mga kabataan dito sa Japan, no? Nagpupunta po sila sa City Hall, no? Yan, minsan mga magkakaklase, magkakasama dyan, kasama rin yung minsan yung mga teacher nila. Nag-organize ng ganyan is yung City Hall, no? Tapos makikita nyo yung mga teachers nandun din, no? Yan, sabay-sabay po sila nagse-celebrate ng ika-20th birthday nila, no? Galing, no? Sa atin po kasi, di ba, ang 20th birthday, adult ka na. Debut yan, no? Sa babae, 18. So, sinabi ko po yan sa kasamahan ko, nagulat po siya, no? Sa babae, 18. Debut. Tapos usually, private, no? Yung celebration. Sabi niyo, ganun ba sa Pilipinas? Sabi ko, ako ganun sa Pilipinas. 18th birthday para sa mga babae, tas 21st, no? Para sa mga lalaki. So, private po yan. Iniimbita ko sino yung mga kailangan. So, gulat siya. Sabi niya ganun. Iba daw sa atin, parang extravagant, no? Parang, alam niyo na, dito po kasi talagang hindi ganun, no? So, nagugulat sila pagka naikukwento kong ganun nga sa atin. So, ayun. Tas isa pa nga po pala, no? Tanong ko rin to kay Yuki-chan. Sabi ko sa Pilipinas ka ako, kunyari birthday ko, no? Mag-aaya ako, labas tayo. Ako, taya, no? Sagot ko lahat. Siyempre, birthday mo payabang ka birthday mo gastos ka, di ba? Natural po sa atin yan. Sabi ni Yuki-chan, dito daw po hindi, no? So yun nga po, sa nabasa po natin, no? Sa na-research ko rin po, nagpapatunay na hindi nga po ganun dito, no? So dito daw po, usually, kapag ka birthday mo, ang magsiset up po ng paglabas yung mga friends daw, sabi ni Yuki-chan sa akin. Pagkatapos yung mga friends daw, mag-chip in, no? Para sa gastos. So, usual daw na hindi ka pagagastusin, no, ng mga kaibigan mo kapag birthday mo. Sila ang taya. Kasi nga, birthday mo, no, ititreat ka nila. So, ang galing, no? So, nagugulat din po ako, no, sa kultura rito sa Japan na, kumbaga, interesting siya para sa akin dahil nga po, syempre, malayo sa atin, no? Malayo sa kultura natin. Pagkatapos, nung kinukwento ko naman po kay Yuki-chan, nagugulat din po siya, no? Sabi niyo, ganun? Ano ba sa Pilipinas? Knowing Yuki-chan, alam niyo naman po si Yuki-chan, napakatipid nun, no? Typical na Japonesa. Kaya parang sabi niyo, grabe. Baga, syempre po sa atin, di ba, kapag ka po birthday, kapag ka po ganyang kaarawan mo, talagang gastos siya, no? Mati ka mong gastos. Pagkatapos yung papala, no? Kinuwento ko rin kay Yuki-chan, no? Kaya ako na, kapag ka sa Pilipinas, no? Pinaghahandaan niya ng mga magulang, no? Yung first birthday ng bata. So usually yan, party, no? Party ng bata, sabi ko sa kanya, talagang maraming naiimbita. Minimum 50, minsan 100, 150 na sa Jollibee. Sabi sa akin ni Yuki-chan, ganun, grabe.
grabe naman, sabi niya gano'n. Sabi ko, ganun ka ako sa Pilipinas. Sabi niya, hindi ba parang celebration lang ng magulang yun, hindi sa bata kasi hindi niya pa alam nun. Sabi ko, medyo ganun na rin, pero more on more on memory 'di ba? Sa atin pong mga Pilipino. Kumbaga may pictures yung bata pagka ganyang first birthday niya. Tapos sabi ko kay Yuki Chang, first birthday, 7th birthday, pagkatapos 13th, no? Kumbaga, 10 na yung bata. Pagkatapos, sa babae, 18th birthday, no? Para sa debut. Pagkatapos sa lalaki, 21st birthday. Ayun kako yung mga pinaghahandaan. Regardless, no? Kung gipit ka o hindi, pinag-iipunan yan. Yung iba, dinidiskartehan niya para ma-celebrate. Sabi ni Yuki Chang, grabe daw. Grabe daw sa atin, no? Sabi ko kay Yuki Chang, dito kasi masyado kayong tutok, no? Sa trabaho, pagkatapos wala kayong ganong kaibigan, hindi kayo ganong close. Unlike sa amin sa Pilipinas, talagang ang mga tao close, no? So may mga pros and cons po, no? Marami yung pagkakaiba, marami yung mga pros, marami yung mga cons ng bawat culture, no. Nakakatuwa dahil nalalaman natin 'yan at na-experience natin at the same time. Siyempre ako, Pilipino ako, bago ako sa ganitong kultura, no. Ngayon si Yuki Chang, Japanese siya, naikukwento ko sa kanya ngayon yung kultura nating mga Pilipino at naranasan niya rin 'yan, no, nung umuwi tayo ng Pilipinas. Nagugulat siya, sabi niya grabe. Masaya, no, naging masaya si Yuki Chang nung pag-uwi natin ng Pilipinas. Sabi niya nga, gusto niya sa Pilipinas, no. Ang ayaw niya lang talaga sa Pilipinas sa atin, no, yung traffic nga. Kasi naiintindihan ko naman siya, no. Ang daming oras yung nasasayang natin sa kalsada. Pero overall, no, na-enjoy ni Yuki Chang yung stay natin sa Pilipinas. So yun lang po yung topic natin sa ngayon, no, yung patungkol dyan sa birthday, no. So yun, dito na po natin tatapusin tong vlog na to. So kita-kita na lang po tayo sa mga susunod na vlog, no. So yun, hanggang dito na lang to. Hanggang sa muli. Paalam.